Saan nga ba nagmumula ang mga bagyo sa Pilipinas? Para masagot yan, tingnan natin ang mundo mula sa kalawakan. Hihilahin ko ang satellite view at isang mapa ng kanlurang Pasipiko dahil malinaw ang sagot kapag nakita mo na. Mahalaga ang ating lokasyon sa lahat. Karamihan sa mga bagyo sa Pilipinas, hindi naman talaga nagsisimula sa Pilipinas. Sila ay ipinanganak sa silangan. Sa malawak at mainit na dagat Pilipinas, bahagi ng kanlurang hilagang Pasipiko. Ito ang nagsisilbing gasolina para sa kanila. Ang kanlurang hilagang Pasipiko, ang pinakaaktibong lugar sa mundo kung saan nabubuo ang mga bagyo na tinatawag na tropical cyclones. Halos sangkatlong lahat ng tropical cyclones sa buong mundo ay nabubuo dito. Narito ang recipe para sa isang bagyo. Una, kailangan mo ng mainit na tubig dagat na may temperatura na hindi bababa sa 26.5 degrees Celsius. Pangalawa, maraming moisture o halumigmig sa hangin. Ito ang nagiging ulap at ulan. At pangatlo, sapat na pag-ikot mula sa pag-ikot ng Earth na tinatawag na Coriolis effect. Halos wala ang pag-ikot na iyon mismo sa Ecuador, pero lumalakas ito mga 5 degrees ang layo mula rito. Kaya naman dito sa ating rehiyon, perpekto ang mga kondisyon. Ngayon, kailangan mo ng trigger o spark para magsimula ang lahat. Ito ay maaring easterly waves, mga kaguluhan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa hilaga at timog at sa monsoon trough. Isipin mo ang mga ito bilang mga alon ng mababang presyon na gumugulong pakanluran mula sa malayong silangan, malapit sa Caroline at Marshall Islands, at dumadaan lampas sa Guam at Marianas. Kapag ang isa sa mga alon na ito ay nagtagal sa mainit na tubig at sa isang lugar na may mahinang wind shear, o kung saan ang bilis ng hangin ay hindi gaanong nagbabago sa iba't ibang altitude, nagsasama-sama ang mga thunderstorm. Dahil dito, bumababa ang presyon sa gitna at nabubuo ang isang tropical depression. Ito ang pinakaunang yugto ng isang bagyo. Habang patuloy itong humihigop ng init at moisture mula sa karagatan, lalakas ito at magiging isang tropical storm. At kapag umabot na ito sa isang tiyak na bilis ng hangin, tatawagin itong bagyo o para sa atin, isang ganap na bagyo. Ang mga agos sa atmosfera tulad ng trade winds ang nagtutulak sa mga bagyong ito. Ang karaniwang direksyon ay pakanluran o pahilagang kanluran. Dahil dito, maraming bagyo ang direktang lumalapit sa Pilipinas mula sa silangan. Pero hindi lahat ay tumatama. Ang ilan ay lumiliko pahilaga, patungo sa Taiwan o Japan. Habang ang iba naman ay patuloy na tumatawid sa ating bansa at pumapasok sa West Philippine Sea, patungo sa Vietnam o China. May mga pagkakataon din na nabubuo ang mga bagyo na mas malapit sa atin, lalo na sa West Philippine Sea, lalo na tuwing habat o southwest monsoon season. Kailan sila dumarating? Sa Pilipinas, halos buong taon. Ngunit ang peak season ay mula Hulyo hanggang Oktubre na may pagtaas din ng bilang mula Mayo hanggang Hunyo. Ang mga bagyo ay may dalawang pangalan, isang international na pangalan mula sa World Meteorological Organization at isang lokal na pangalan mula sa PAGASA kapag pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang PAR ay isang itinalagang kahon sa mapa para sa malapit na pagsubaybay at pagbibigay ng lokal na babala. Kapag naglandfall ito, humihina ang bagyo dahil nawawalan ito ng mainit na tubig na nagsisilbing enerhiya nito. Ngunit bago ito humina, nagdulot ito ng malakas na hangin, matinding ulan at storm surge. Kaya mahalagang malaman kung may bagyo na papalapit o nasa loob na ng PAR. Laging sundin ang mga ulat mula sa PAGASA. At kapag sinabi ng advisory na maghanda, gawin ito ng maaga. Ang pagiging handa ang ating pinakamahusay na proteksyon. Ito po ang Glenn's Project. Huwag kalimutan na mag-subscribe, like, mag-comment at pindutin ang notification button para sa mga katulad na videos. Samahan niyo ako at ating bantayan ang mga kasalukuyang kaganapan sa ating inang bayan ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod pang mga videos.